Sige na. Ma! Sien! Ma! Sien! Ma! Anak ko! Ma! Anak! Gusto kitang makita. Sa wakas nakalaya ka na sa kulungan. Umuwi na tayo. Ma! Umuwi na tayo. Okay, umuwi na tayo. Ma! Ma! Jingshen! Sa wakas na ibalik din kita gaya ng aking inaasahan. Ma! Ayos ka lang. Sa ilang taon mong pagkakakulong, patuloy akong umaasang makalaya ka. Ma! Hindi ko naisip na 7 taon pala yun. Masaya akong andito ka na. Ma, maupo ka muna. Sister Dong, Chengguang, ikaw pala. andito ka na. Salamat naman sa Diyos. Shenguang, nandito ka na. Auntie, nakauwi ka na. O, ikaw pala. Pumasok ka muna. Pipitas lang ako ng gulay. Okay. Halika, Okay. pasok muna tayo. Tuloy ka. Maupo ka. Sister Dong, nakabalik ka na nga. Ulang tigil ka naming pinagdasal. Simula nang ikaw ay mabilanggo. Umasa kami sa maaga mong paglaya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa proteksyon ng Panginoon at ako'y buhay pa. Salamat sa Diyos. Dumanas ka rin ba ng hirap sa iyong pamilya? Kumusta ang iglesia? Maayos ba ang lagay ng lahat? Lalong lumungkot ang iglesia. Nanghina sila at kumonti ang mga pumupunta sa pulong. Parang wala nang buhay ang iglesia. Kapag nangangaral ang mga pastor, ganun pa rin ang itinuturo nila mula sa Biblia. Walang bagong kaliwanagan. At sawa na silang marinig iyon. Ganun nga. Walang kabuluhan ng mga pulong at wala nang natutuwa rito. At ang iba'y di na nagpupunta. Oo. Wala nang gawain sa banal na espiritu. Dahil malungkot na ang iglesia, maghanap tayo ng may gawain ng banal na espiritu at may mga yapak ng Diyos. Hindi pwedeng ganito na lang. Tama ka dyan. Sa pag-iikot-ikot ko'y may nakita akong libro. Binuksan nito ang mga mata ko sa maraming bagay. Mukhang katotohanan ito mula sa banal na espiritu. Marami akong nakuha. Gusto ko ring basahin niyo ito. Kahanga-hanga. Bagaman maraming naniniwala sa Diyos, kaunti ang nakakaunawa ng pananalig sa Kanya. At anong dapat nilang gawin upang makasunod sa puso ng Diyos? Ito ay dahil, bagamat ang tao ay alam ang salitang Diyos at pariralang, katulad ng ang gawain ng Diyos. Hindi nga nila kilala ang Diyos at hindi alam ang gawain niya. Hindi nakapagtataka na lahat ng hindi nakakaalam sa Kanya'y nalilito. Sila'y hindi seryoso sa paniniwala nila, sapagkat wala silang alam tungkol sa paniniwala sa Kanya at masyado itong kakaiba para sa kanila. Dahil dito, hindi sila makaabot sa mga pamantayan ng Diyos.
Sa ibang salita, kung hindi kilala ng tao ang Diyos, hindi alam ang kanyang gawa. Hindi sila angkop para magamit ng Diyos. Lalong hindi nila maaaring tuparin ang hangarin ng Diyos. Ang paniniwala sa Diyos ay paniniwala na may Diyos. Ito ang simpleng pagkakaintindi sa pananalig sa Kanya. Ang paniniwalang may Diyos ay kaiba sa tunay na pananalig sa Kanya. Ito'y uri ng simpleng pananampalataya na may malakas na pangrelihiyong mga kahulugan. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nangangahulugang pagdanas sa mga salita at gawain ng Diyos na batay sa paniniwalang siya ay makapangyarihan. Mapapalaya ka sa masamang disposisyon, makakatupad sa hangarin niya at makikilala mo rin siya. Sa ganun ka lang, masasabing naniniwala. Datapwat madalas nilang makita ang paniniwala sa Diyos na napakasimple at walang kabuluhan. Ang paniniwala ng mga ganong tao ay walang kabuluhan. At hindi kailanman magtatamo ng pagsang-ayon ng Diyos, pagkat sila'y tumatahak sa maling daan. Ngayon, may mga naniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng mga titik, sa hungkag ng mga doktrinang walang laman. Hindi nila alam na ang kanilang paniniwala ay walang sustansya at walang pagsang-ayon ng Diyos. At nananalangin pa nga rin sila para sa kapayapaan at sapat na biyaya mula sa ating Diyos. Kaya dapat tayong huminto at tanungin ang ating mga sarili. Maaari bang ang paniniwala sa Diyos ang tunay na pinakamadaling bagay sa lupa? Ang paniniwala ba sa Kanya'y nangangahulugang wala nang higit pa sa pagtanggap sa mga biyaya mula sa Diyos? Ang mga naniniwala ba sa Diyos ngunit tinututulan at hindi siya nakikilala ay tunay na makakatupad sa hangarin ng Diyos? Kahanga-hanga ito. Ipinapaliwanag nito ang paniniwala sa Diyos. Ito ay may liwanag. Oo. Wala pa tayong narinig na tulad nito. Ituloy natin ang pagbabasa. Kapatid na Dong, basahin mo. Okay. Higit pa sa bilang ng buhangin, sa dagat ang aking mga gawa. At mas dakila pa kaysa sa lahat ng mga anak ni Solomon ang aking karunungan. Ngunit ang tingin sa akin ng tao ay manggagamot na maliit ang kabuluhan. At saka isang hindi kilalang guro ng tao. Gaano karami ang naniniwala lang sa akin upang pagalingin sila at upang gamitin ang kapangyarihan ko sa pagtaboy ng mga masasamang espiritu mula sa kanilang katawan at upang makatanggap lamang ng kapayapaan at ng kaligayahan mula sa akin. Gaano karami ang naniniwala sa akin upang hingan lamang ako ng maraming material na kayamanan at upang gugulin ang buhay sa kaligtasan at upang maging ligtas at maging maayos sa mundong darating. Gaano karaming naniniwala sa akin para maiwasan ang paghihirap ng impyerno at tumanggap ng mga pagpapala ng langit. Gaano karaming naniniwala sa akin para sa pansamantalang ginhawa. Ngunit hindi naghahangad na may makamit man lang sa mundong darating. Nang ako ay naghatid ng matinding galit at kinuha ang kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Nang ibinigay ko sa tao ang paghihirap ng impyerno at tinubos sa mga pagpapala na galing sa langit, naging galit ang kahihiyan ng tao. Nang tanungin niya ako para siya'y pagalingin, ngunit hindi ko siya kinilala at nakadama ng puot para sa kanya. Ang tao'y lumayo sa akin at hinangad ang paraan ng pangungulam. Nang inalis ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, nangagsiwalaan silang lahat. Sa makatuwid, sila'y may pananampalataya sapagkat ako'y nagbibigay ng maraming mga biyaya at mga pakinabang. Naniwala nga sa akin ang mga Hudyo dahil sa aking biyaya
at sumunod sila sa akin. Ang mga ignoranteng tao na ito ay hinanap lang ang mga tanda at himala na ipinamalas ko. Tinanaw akong pinuno ng tahanan ng mga Hudyo na kayang gumawa ng mga pinakadakilang milagro. Sa makatuwid, kapag pinalayas ko ang mga demonyo, nalilito silang nag-uusap-usap. Sinasabing ako si Elijah, ako si Moises, na ako ang pinakauna sa mga propeta at ang pinakamagaling sa mga manggagamot. Bukod sa akin na nagsasabing ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan, walang makaaalam ng aking pagkatao o pagkakakilanlan. Bukod sa aking pagsasabi na ang langit ang lugar kung saan naninirahan ng aking ama, walang nakaalam na ako ang anak ng Diyos. At ako rin ang Diyos mismo. Bukod sa aking pagsasabi na dadalhin ko sa kaligtasan ng sangkatauhan at tutubusin ng sangkatauhan, walang nakaalam na ako ang kanilang tagapagligtas. Kilala lang ako ng tao bilang mapagkawang gawa at isang maawaing tao. At liban sa akin na nagagawang ipaliwanag ang lahat tungkol sa aking sarili, walang nakakilala sa akin. At walang naniwala na ako ang anak ng buhay na Diyos. Ang tao lang ang may ganitong pananampalataya at nililin lang ako sa ganito. Paano niya magagawang maging saksi sa akin kung ito ang kanyang pananaw? Wow! Para bang nagsasalita ngayon sa atin ng Diyos. Ang tono ay parang nagsasalita nga sa atin ng Diyos. Tila ito'y tinig ng Diyos. Walang sino man ang makakaisip nito. Ibig sabihin, naririnig natin ang tinig ng Diyos. Ay, kahanga-hanga ang ganyan. Sinabi ng Panginoong Jesus, dinirinig ako ng aking mga tupa. Di niyo ba naririnig dito ang tinig niya? Tama. Salamat sa Diyos. Tunay niya tayong pinagpala dahil narinig natin ang tinig niya. Oo, Totoo nga. May katotohanan sa mga salitang ito. At tungkol ito sa kung paano siya dapat kilalanin. Ito nga ay sadyang mahalaga. Ito'y nagbibigay liwanag at gumagabay sa atin. Salamat sa Diyos. Ang mga salitang ito'y tunay, nakahanga-hanga. 1 taon ko nang binabasa to. Inihahayag nito ang maraming misteryo mula sa Biblia. At ipinapahayag ang katotohanan na dapat nating maunawaan. Binibigyang solusyon nito ang ating paghihirap. At mas naliliwanagan ang aking puso. Mauunawaan mo rin ang katotohanan at makikita ng malinaw ang mga bagay. Pagpapala ng Diyos ang magawang basahin ito. Salamat sa Diyos. wow. Ito ay napakahalaga. Cheng Guang, Ano? sinong sumulat nito? Saan ito nanggaling? Pwede ka ba magkwento? Galing sa kaibigan kong mangangaral. Maaari mo ba itong iwan para mabasa namin? Siyempre, dahil masigasig kayo, iiwan ko rito. Kung babasahin niyo ito, mauunawaan niyo kung saan galing ang masalitang ito. Salamat sa Panginoon. May video rin ako dito. Panoorin natin. Okay. Napakahusay ng librong ito. Magbasa nga tayo. Ang 6,000 taong pamamahala ng Diyos ay matatapos na. At ang pinto ng kaharian ay ibinukas na para sa mga nagnanais sa kanyang pagpapakita. Mga minamahal kong kapatid, ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Ano pa ang hinahanap ninyo? Naghihintay ba kayong lahat sa pagpapakita ng Diyos? Hinahanap niyo ba ang mga yapak ng Diyos? Pinananabikan ang pagpapakita ng Diyos at napakahirap hanapin ang kanyang mga yapak. Sa panahong tulad nito at sa mundong ito, anong gagawin natin upang masaksihan ang araw ng pagpapakita niya? Anong gagawin natin upang masundan ang mga yapak niya?
Ang mga katanungang ito ay hinarap ng lahat ng naghihintay sa pagpapakita ng Diyos. Naisip ninyo ang lahat ng mga ito nang hindi man lang minsan. Ngunit ano ang kinalabasan? Saan nga ba nagpapakita ang Diyos? Nasaan ang mga yapak ng ating Diyos? Natagpuan niyo ba ang mga sagot? Marami sa mga sagot ng tao ay ganito. Ang Diyos ay nagpapakita sa mga sumusunod sa Kanya. At ang Kanyang mga yapak ay narito sa atin. Ganyan lamang kapayak. Kahit sino'y makapagbibigay ng sariling kasagutan. Ngunit inyo bang naiintindihan ang pagpapakita niya at kung ano ang mga yapak niya? Ang pagpapakita ng Diyos ay ang personal niyang pagdating sa lupa para sa kanyang gawain. Dala ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang disposisyon at likas na pamamaraan. Siya ay bumaba upang gawin ang simula ng isang kapanahunan at pagtatapos ng isang panahon. Ang pagpapakitang ito ay hindi isang anyo ng seremonya. Ito ay hindi isang simbolo. Hindi rin isang larawan, o kaya'y isang himala, o isang magarbong pangitain, at lalo hindi isang prosesong pangrelihiyon. Ito ay isang tunay at talaga namang makatotohanan ng kaalaman na maaaring hawakan at maaaring makita. Ang pagpapakitang ito ay hindi lang pagsunod sa isang proseso o para sa isang panandaliang gawain. Sa halip ito'y para isang yugto ng gawain sa kanyang pamamahala. Ang pagpapakita niya ay laging makabuluhan at laging kaugnay ng kanyang plano sa pamamahala. Ang pagpapakitang ito ay naiiba sa pagpapakita ng patnubay ng Diyos, pamumuno sa tao at pagliliwanag. Isinasagawa niyang isang yugto ng dakilang gawain sa tuwing inihahayag niya ang kanyang sarili. Ang gawaing ito ay naiiba sa lahat sa alinmang mga panahon. Hindi ito maisip ng tao. At hindi rin ito naranasan kailanman ng tao. Ito'y gawain na nag-uumpisa ng bagong panahon at nagwawakas ng lumang panahon. Ito'y bago at pinahusay na anyo ng gawain para sa kaligtasan. Ito rin ang gawain ng pagdadala sa sangkatauhan sa bagong panahon. Yan nga ang kahalagahan ng pagpapakita ng Diyos. Malalalim itong salita. Hindi ito basta masasabi. Kahanga-hanga. Magbasa pa tayo. Ma, manood tayo ng video. O sige. Sa gayon, dahil hinahanap natin ang mga yapak ng Diyos, dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ang mga binigkas ng Diyos. Dahil kung saan naroon ang mga bagong salita ng Diyos, naroon ang tinig ng Diyos. At kung saan naroon ang mga yapak ng Diyos, naroon din ang mga gawa ng Diyos. Kung saan naroon ang pagpapahayag ng Diyos, naroon din ang pagpapakita ng Diyos. At kung saan naroon ang pagpapakita ng Diyos, doon umiiral ang katotohanan, ang daan at maging ang buhay. Habang hinahanap ang mga yapak ng Diyos, ipinagwalang bahala niyo ang mga salitang ang Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Nang tumanggap ang mga tao ng katotohanan, hindi sila naniniwala na nahanap nila ang mga yapak ng Diyos. At lalong hindi tinatanggap ang pagpapakita ng Diyos. Napakalaking pagkakamali iyon. Ang pagpapakita ng Diyos ay hindi maipagkakasundo sa mga pagkaintindi ng tao, lalong hindi magpapakita ang Diyos ayon sa utos ng tao. Ang Diyos ay gumagawa ng kanyang mga sariling pasya, at siya rin ay may sariling mga plano. Bukod dito, siya ay may sariling mga layunin at sariling mga pamamaraan.
Hindi mahalaga sa kanya na ipaalam ang kanyang mga gawain kasama ang tao o humingi ng payo sa tao. Hindi na rin kailangang sabihin ng kanyang mga gawain. Ito ang disposisyon ng Diyos. At bukod dito, nararapat itong tanggapin ng lahat. Kung nais niyong masaksihan ang pagpapakita ng Diyos at nais niyong sundan ang mga yapak niya, nararapat niyo munang lampasan ang inyong mga kaisipan. Hindi niyo dapat ipag-utos na dapat gawin ng Diyos ang inyong gusto. O lalo na ilagay mo siya sa sarili mong hangganan at limitahan siya sa iyong sariling pagkaintindi. Bagkus, dapat niyong itanong kung paano niyo dapat hanapin ang mga yapak ng Diyos. Kung paanong dapat niyong tanggapin ang pagpapakita niya at kung paano kayo dapat magpasailalim sa bagong gawain niya. Iyon ang dapat na gawin ng tao. Dahil ang tao ay hindi ang katotohanan at hindi taglay ang katotohanan. Ang tao ay dapat magsaliksik, dapat tumanggap at matutong sumunod. Wow, napakahusay nito. Ang landas sa paghahanap sa kanya ay nailarawan. Nanggaling ito sa pahayag ng banal na espiritu. Dito pwedeng manggaling sa tao. Hinihintay na natin siyang dumating at umasa lang tayo sa mga pastor at elder. Ngunit di tayo nagtuon sa pagbigkas ng banal na espiritu. Napakahangal talaga natin. Tama ka nga. Ito nga, ang pagbigkas ng banal na espiritu. Inihahayag nito ang lahat ng uri ng misteryo. Oo. Napakahalaga ng librong ito. Uy, Sian, basa ka pa. Minsan na akong kinilalang Jehovah. At ako nga rin ay tinawag na ang Mesiyas. Tinawag na rin ako ng mga tao na tagapagligtas na si Jesus. Ngunit ngayon, hindi na ako ang kilala ng mga tao bilang si Jehovah o Jesus. Ako ang Diyos na bumalik sa mga huling araw at tatapos sa mga panahon. Ako ang mismong Diyos na bumabangon, puspos ng aking disposisyon at puspos ng otoridad, karangalan at maging ng kalwalhatian. Hindi nakibahagi sa akin ng tao at hindi nila ako nakilala at walang alam sa disposisyon ko. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon, walang nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa mga huling araw. Ngunit nakatago naman sa mga tao. Siya'y nakikipamuhay kasama ng mga tao. Tulad ng araw at apoy na nagniningas, puspos ng kapangyarihan at otoridad. Walang isang tao o bagay na hindi mahahatulan ng aking mga salita. At walang isang tao o bagay na hindi dadalisayin sa pamamagitan ng pagliliyab ng apoy. Sa huli, ang mga bansay pagpapalain dahil sa mga salita ko. At madudurog din sila dahil sa aking mga salita. Kaya ang lahat sa mga huling araw ay makikita na ako ang bumalik na tagapagligtas. Ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa lahat. At para sa tao, ako ay minsan nang naging handog sa kasalanan. Ngunit sa mga huling araw, ako rin ay magiging mga ningas ng araw na susunog sa lahat. Gayon din ang araw ng katuwiran na maghahayag sa lahat. Ganoon ang gawain ko sa mga huling araw. Kinuha ko ang pangalang ito at sa akin ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ay isang ang matuwid na Diyos at ako nga ang araw at apoy. Ito ay upang sambahin ako ng lahat, ang tunay na Diyos.
At sa gayon makita nila ang aking tunay na mukha. Ako'y hindi lang ang Diyos ng mga Israelita. At hindi rin ako bastang manunubos. Ako ang Diyos ng lahat ng mga nilikha sa buong kalangitan at lupa at maging sa karagatan. Ito'y makapangyarihan at may otoridad. Jingshin, hindi ba ito ang tinig ng Diyos? Sa tingin ko nga, makapangyarihan nga ito. Sumasaksi ito sa makapangyarihang Diyos. Ang mga tagakidlat ng silanganan ay sumasaksing nagbalik na siya. Siyang makapangyarihang Diyos sa katawang tao. Nagpahayag siya ng katotohanan at gumawa ng paghatol. Oh, palagay mo. Ang salita'y nagpapakita sa katawang tao ay libro ba ng kidlat ng silanganan? Ito ba ang mga salita ng makapangyarihang Diyos? Tama. Malinaw itong nagpapatotoo na ang pagbabalik niya ay ang pagbabalik ng Panginoon. Siya'y patuloy na hinuhusgahan ng mga pastor. Dahil ba sila'y sumasaksi sa pagbabalik ng Panginoong Hesus na siya ang makapangyarihang Diyos? Malamang nga. At kung ito'y ganun nga, dapat itong bigyan ng konsiderasyon. Siya ba talaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Siya ba ang pagpapakita ng Panginoon? Tama ka nga dyan. Hinuhusgahan ng mga pastor ang kidlat ng silanganan dahil sa bagay na ito. Dapat natin itong isaalang-alang. Tama. Tingnan natin kung ito ay tunay na pahayag ng Diyos at kung ito ay tinig niya. Kahanga-hanga itong mga talata. Sa tingin ko'y katotohanan ito. Oo. Gayunpaman, inihula sa Biblia na bababa siya sa ulap pagbalik niya. Ngunit ang kidlat ng silanganan ay sumasaksing ang nagkatawang taong Diyos ay nagpakita. Hindi pa ito malinaw sa atin. Siguro, hintayin natin si Cheng Guang at tanungin siya. Okay. Salamat sa Diyos. Sister Dong, itong libro, lagi mo bang binabasa? Oo. Cheng Guang, Ah, hindi ba't ang librong ito ay mula sa kidlat ng silanganan? tama nga. Tinanggap mo na ba ang kidlat ng silanganan? Tama ka nga. Tinanggap ko siya 1 taon nang nakalipas. At ito'y dahil nakikita ko na sa iglesia, may naniniwala pa rin at minamahal ang katotohanan na nais kong bahaginan. Plano kong iwan ang iglesia natin at magbahagi sa kanila. Nung nakaraan, binasa ko ang ilang salita sa librong ito para kina Brother Zhang Yang at Zhu. Nang marinig ito, nalaman nilang ang tinig ng Diyos ang tunay na salita niya. Tama yan. Sobrang naantig ako nang makabalik ka. Kaya regalo ko sa iyo ito. Gusto kong mabasa mo ang kanyang mga salita at pakinggan ang tinig niya. Anong nararamdaman mo pagkabasa niyan? Kahanga-hanga. Napakaganda ng librong ito. Ito'y hindi natin mababasa o maririnig sa iba. Oo, salamat totoo sa yan. Diyos. Salamat. Alam nating ito ang katotohanan at pagbigkas ito ng banal na espiritu. Salamat sa Diyos. Subalit, may hindi pa malinaw sa amin. Oh, ano naman yun? Hinula sa Biblia na ang Panginoong Hesus ay bababa sa mga ulap. Ngunit sumasaksi ang kidlat ng silanganan na nagpapakita at gumagawa ang Diyos. Ay, hindi namin ito maintindihan. Ibahagi niyo naman ito sa amin. Oo. Okay. Sister Dong, iniisip ng iba na sa pagbalik niya ibababa siya sa mga ulap na nakaayon sa propesiya sa Biblia. Ngunit maraming sinabi ang Panginoong Hesus sa pagbabalik niya. Isa lang ang alam namin ditong lahat, ngunit di nakaayon sa kalooban niya. Tulad niyo, naniwala ako dati na siya ay bababa sa mga ulap kapag siya'y bumalik na. Ngunit, naunawaan ko na ito sa mga taga-iglesia ng makapangyarihang Diyos. Hindi lang ang propesiya ng pagbabalik niya sa ulap, bagkus meron ding tungkol sa lihim niyang pagkatawang tao. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, alamin niyo kung alam ng puno ng sangbahayan ang pagdating ng magnanakaw.
Siya'y magpupuyat at di ipapatibag ang bahay. Kaya nga, kayo'y magsihanda. Paririto ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. At ito pa, pagkahating gabi ay may sumigaw, magsilabas kayo upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Ang sino mang duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako sa kanya. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Ang darating ang magnanakaw ay tumutukoy sa tahimik na pagdating ng Panginoon. At ang lahat ay hindi ito malalaman o makikita. Tanging iyong mga matatalinong birhen na nakikinig sa tinig ng Diyos at nagbubukas ng pinto ang sasalubong sa Diyos. Ibabangon sa harap ng trono at dadalo sa pista ng kordero. Ibinigay din ng Panginoong Hesus ang sunod na propesiya tungkol sa pagbalik niya. Sapagkat gaya ng kidlat sa pagkislap, buhat sa isang panig ng silong ng langit, gayon din ang anak ng tao. Datapwat, kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Noong binanggit ang anak ng tao, tumutukoy ito sa nagkatawang taong Diyos. Gaya ng Panginoong Hesus, ito ang sa katawang tao. Sa panlabas na itsura, mukha siyang isang regular na tao. Noon lang nila napagtanto na siya ang Kristo, nung siya'y nagsalita at nagsagawa ng gawain. Oo nga. Kung ang kanyang pagdating ay ang espiritual na katawan niya na bumaba sa ulap, makikita siya ng lahat kung gayon. At sila'y takot na magpapatira pa sa lupa. Sa palagay nyo, sino ang mangangahas na tanggihan siya? Tama yan. Oo, totoo. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Oo. Ang Diyos na nagkatawang tao lamang bilang anak ng tao na nagpapakita ang siyang daranas sa mga paghihirap. Gaya noong nagpakita at gumawa ang Panginoong Hesus, hindi tinatanggap ng mga punong saserdote, eskriba, at pariseyo na siya ang Diyos na nagkatawang tao. Nilabahanan at hinusgahan nila siya, at ipinahako pa nga nila siya sa krus. Talagang malinaw ito sa ating lahat. Oo. Tama. Napakalinaw ng propesiyang ito. Sa pagbalik niya, ibababa siya bilang anak ng tao, daranas ng paghihirap, at itatakwil ng lahing ito. Hindi ba ito tumutukoy sa nagkatawang taong Diyos? Oo, tiyak tiyak na na. ito. Madalas naming nababasa, ang hulang ito galing sa kanya, di ba? Pero hindi pa namin ito naunawaan. Oo, yun. Tama. Lahat ng kanyang mga hula ay mahiwaga. Di nakikita ng tao. Kung hindi dahil sa pagpapakita at gawain niya, hindi natin mauunawaan ang mga hula ng Panginoong Hesus. Oo. Nabasa ko na ito sa Biblia na ibinahagi ni Cheng Guang noon. Bakit parang di ko to nabasa? Matapos nating magbahagi, biglang nagising at nagliwanag ang puso ko. Di pa ba natupad ang mga hula ng Panginoong Hesus? Oo. Ang pagbabalik ng Panginoon ay siya mismo na nagkatawang tao. Oo nga. Alam mo, kapatid, tama ka talaga. Ang Panginoong Hesus ay nagbalik at siya ang makapangyarihang Diyos sa katawang tao. Yang librong binabasa nyo, ang salita ay nagpapakita sa katawang tao yung kanyang ipinahayag. Ito, ang pananalig ng kidlat ng silanganan. Ito'y Biblia sa panahon ng kaharian. Wow, ang galing. Sa oras na mabasa nyo itong libro, mararamdaman nyo na ito ang katotohanan at tinig ng Diyos. May mabubuting tupa sa iba't ibang sekta na nakarinig na totoo ang kanyang mga salita, na ito'y tinig niya, at sila'y nagtungo sa kanya at nakadalo sa pista ng langit. Kahanga-hanga. Oo nga. Ipinapahayag niya ang katotohanan at ginagawa ang paghatol sa mga huling araw para magligtas. At gabayan sila sa isang magandang destinasyon, ito'y patungo sa kaharian ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lahat ng tumatanggap sa gawain niya ay mga matatalinong birhen. At sila yung mga ibinabangon bago ang sakuna. Sila'y may pag-asa na gawing perpekto ng Diyos at maging mga mananagumpay. At maging bayan sa kaharian ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag nakagawa siya ng grupo ng mga mananagumpay, magpapadala siya ng malaking sakuna at sa kanya sisimulan ang kanyang paghatol. Pagkatapos na sakuna, bababa siya sa isang ulap at lantarang magpapakita sa lahat. Ang propesiya mula sa libro ng pahayag, narito siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulo sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy at ito ay ganap na matutupad. Sa ganito palang mangyayari ang hula.
Yung mga naghihintay sa pagbaba ng Diyos sa ulap na di tinatanggap ang gawain niya at inuhusgahan pa rin si Kristo, mahuhulog sila sa sakuna at sa panaghoy. Tulad ng sinabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nakita ng inyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng katwiran. Marahil ay magiging panahon iyan ng katuwaan sa iyo. Subalit dapat mong malaman na ang oras na nasaksihan mong bumaba si Jesus sa langit, ang oras din ng pagbaba mo sa impyerno para parusahan doon. Ibabadya nito ang pagtatapos ng plano sa pamamahala ng Diyos pag ginantimpalaan niya, ang mabubuti at pinarusahan ng masasama. Nagwakas na ang paghatol ng Diyos bago pa makakita ng palatandaan ng tao, kapag pagpapahayag lang ng katotohanan ang naroon. Sa tumatanggap sa katotohanan at hindi naghahanap ng palatandaan at napadalisay na, ay nakabalik na sa luklukan niya at nakapasok na sa yakap ng may lalang. Sa mga nagpupumilit sa paniniwala na ang Jesus na hindi nakasakay sa puting ulap ay isang huwad na Kristo, ang sasailalim sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat naniniwala lamang sila sa Jesus na nagpapakita ng mga palatandaan, ngunit hindi kinikilala ang Jesus na nagpapahayag ng malupit na paghatol at pinapakawalan ng tunay na daan ng buhay. Kaya maaari lamang harapin sila ni Jesus kapag hayagan siyang bumalik ng nasa ibabaw ng puting ulap. Naiintindihan ko na. Ganoong paraan matutupad ang propesiya ng pagbabalik niya. Dati, basta na lang tayo naniwala sa mga pastor at sa hula niya na bumababa sa ulap. Oo nga. Nakatingala lang tayo at naghihintay ng kanyang pagbaba. Iniisip na pwede tayong makapasok sa langit. Pinalampas sa mga hula ng kanyang lihim na pagbaba. Dati lagi nating binabasa mga hula sa Biblia. Kaya paanong di natin maunawaan ito? Tama yan. Tama yan. Ang Biblia ay hindi malinaw na ipinaliwanag ng mga pastor at elder. Pinaasa lang tayo sa mga kasulatan nito. Iniligaw tayo ng landas nito. Walang sino man ang Lumatay magsasabi sa ng iba. Kung hindi mo na ibigay sa amin tong libro, baka nakalampas ng pagkakataong masalubong namin ang kanyang Salamat pagdating. sa Diyos. Muntik na tayong maging mga hangal na birhen na iiwan at aalisin niya. Oo. Nakakatakot talaga. Tama. Pinagpala tayo ng Panginoon. At hindi niya tayo iniwan. Oo. Paano tayo naging ganito kapalad? Napakapalad Chen natin. Guang, Ha? bakit ngayon mo lang naibigay itong libro? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng ito ay dahil sa Panginoon. Totoo yan. Nabasa natin ito. Narinig ang tinig ng Diyos at sinalubong siya. Oo. Talagang mahal niya tayo. Oo nga. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat ng makakarinig sa tinig niya ay tunay na Oo pinagpala. nga. Uminom muna tayo ng tubig. Sige. Gumagaan ang puso ko dahil dito. Lagi nating gawin ang pagbabahagi. Tama. Chen Guang, mahigit 1 taon na nung tinanggap mo siya at mas nauunawaan mo ang katotohanan. Pwede bang sabihin mo sa amin kung paano mo pinagpasyahan na ang makapangyarihang Diyos ang pagbabalik niya? Sabihin mo sa amin. Sabihin mo sa amin. Okay. Nung lumungkot ang iglesia namin, hindi na ako masaya pa roon. Palagi akong nananalangin sa kanya. Gaya ng anong nangyayari. At paano kami nagkukulang sa gawain ng banal na espiritu? Nang hindi ko na kinaya, nagpunta ako sa kaibigan ko. Sumaksi siya sa gawain niya sa mga huling araw. At binigyan ako ng kopya ng libro. Ng mga salitang binigkas ng Diyos. Nung binasa ko ang mga salitang ito, nalaman kong katotohanan ng lahat at ito'y tinig niya. Bukod sa Diyos, sinong makapagpapahayag ng katotohanan? Walang sino man na makapagpapahayag nito. Tama. Inihayag na ng makapangyarihang Diyos ang katotohanang nagliligtas. Binubuksan ang mga hiwaga ng plano niya ng pagliligtas. Inihahayag ang layunin ng 3 yugto ng gawain niya, ang hiwaga ng kanyang pagkakatawang tao, ang napapaloob na kwento't diwa ng Biblia, kung paano sinisira ni Satanas ang sangkatauhan, kung paano inililigtas ng Diyos ang sangkatauhan, ang kahihinatnan at huling hantungan ng tao, kung paano maghanap para sa kaligtasan at makapasok sa kaharian niya.
malinaw na isinaad ang mahahalagang katotohanan ito. Mula sa mga salita niya, naunawaan ko ang katotohanan na di ko maunawaan sa Biblia. Nasagot nito ang ilang haka ko tungkol sa Diyos. At naunawaan ko rin ang landas na dapat kong tahakin sa paniniwala sa Kanya. May sustento ako sa buhay. Wala nang dilim sa espiritu. At nabawi ang gawain ng banal na espiritu. Tuwang-tuwa ako dahil nahanap ko na ang bukal ng buhay na tubig. Salamat sa Diyos. Naalala ko ang mga salita niya. May mga bagay ako na sa inyo'y sasabihin, ngunit ngayon din yung mga titiis. Kung dumating ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa katotohanan. Dahil hindi siya magsasalita sa sarili niya, kundi sasabihin ang anumang bagay na kanyang narinig at ihahayag ang bagay na magsisidating. Amen. Ang tumupad sa propesiya ng Panginoong Hesus ay ang mga salita niya. Kaya nga, tiyak kong siya ay nagbalik na at siya ang makapangyarihang Diyos sa katawang tao. At kung bakit ko siya tinanggap. Salamat sa Diyos. Sister Dong, Brother Lou, kapag higit niyo pang nabasa ang mga salita niya, magkakaroon kayo ng patunay na ang ating Panginoong Hesus ay nagbalik na. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Tayo dapat magbasa pa ng mga salita niya. Oo, sige. Manood tayo ng video ng pagsasalaysay ng mga salita ng Diyos. Sige. Maganda nga yun. At ginagawa ko nga sa buong sansinukob ang aking gawain. At sa silangan, walang katapusan ng paglabas ng dumadagundong na mga kalabog. Yumayanig sa lahat ng mga taguri at mga sekta. Ang tinig ko ang siyang nag-akay sa lahat ng tao patungo sa kasalukuyan. Itutulot ko na malupig ng aking tinig ang lahat ng tao upang mga hulog sa batis na ito at magpasakop sila sa aking harapan. Dahil matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong daigdig at inilabas ito ng panibago sa silangan. Sino ang hindi nananabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sinong di naghihintay sa aking pagbabalik? Sinong hindi nauuhaw para sa aking muling pagpapakita? Sinong hindi nagmimithi para sa aking kariktan? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi titingin sa kayamanan ng Kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng tagapagligtas? Sino ang hindi sumasamba sa dakilang makapangyarihan sa lahat? Amen. Ang aking tinig ay lalaganap sa buong daigdig. Nais ko kaharap ang mga taong aking pinili na magsalita pa sa kanila, gaya ng makapangyarihang mga kulog na yumayanig sa mga bundok at mga ilog. Aking sinasabi ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay nagiging yaman ng tao at minamahal ng lahat ng tao ang aking mga salita. Kumikislap ang kidlat mula silangan ng tuloy-tuloy hanggang kanluran. Ang mga salita ko na ayaw isuko ng mga tao at hindi nila maarok, ngunit nagbubunyi sila sa mga yon. Gaya ng isang bagong silang na sanggol, nagagalak ang lahat ng tao. Ipinagdiriwang ang aking pagdating. Sa pamamagitan ng aking tinig, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kahanga-hanga ito. Mula roon, formal akong papasok sa paligsahan ng mga tao. Nang sa gayon ay sumamba sila sa akin. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian at ng mga salita sa aking bibig, akin itong gagawin at ang lahat ng tao'y lalapit sa aking harapan. At makikita na kumikislap ang kidlat mula sa silangan. At nakababa na rin ako sa bundok ng mga olivo ng silangan. Makikita nila na matagal na akong nasa daigdig. Hindi na bilang anak ng mga Hudyo, bagkus ay bilang ang kidlat ng silanganan. Dahil Amen. matagal na akong nabuhay muli,
at lumisan sa gitna ng sangkatauhan at nagpakitang muli ng may luwalhati sa tao. Ako ang siyang sinamba sa di mabilang na mga panahon bago At ngayon. ako rin ang sanggol na tinalikdan ng mga Israelita maraming panahon bago ang ngayon. Higit pa rito, ako ang puspos ng kaluwalhatiang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa kasalukuyang panahon. Amen. Salamat sa Diyos. Hayaan ang lahat na lumapit sa aking trono at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking tinig, at tumingin sa aking mga gawa. Amen. Ito ang kabuuan ng aking kalooban. Ito ang katapusan at ang rurok ng aking plano, pati ang layunin ng aking pamamahala. Hayaang sambahin ako ng lahat ng bansa, kilalanin ng bawat dila, panatilihin ang pananampalataya, at magpasakop ang bawat tao sa akin. Amen. Salamat talaga sa Diyos, ano? Di ba't ito ang pagpapakita ng ating Diyos? Ito nga. Ang Espiritu ng Diyos, ang may kaya lang sumaksi sa Kanya. Salamat sa Diyos. Ang banal na espiritu ang makakapagsalita at sasaksi. Ito lang ang tunay. Oo. Dahil ito'y inihula. Tungkol sa araw o oras ay walang nakakaalam. Kahit na ang mga anghel sa langit. Kahit ang anak, kundi ang ama. Sa ganitong uri ng patotoo, mula sa banal na espiritu, di pa natin nakita ang pagpapakita niya. Talagang tama ka dyan. Naghayag siya ng lahat ng katotohanan para maligtas tayo. At ang mga salita niya'y may tunay na liwanag, nililiwanagan ng nasa dilim. Ang mga tupa ng mga sekta at denominasyon sa China, dahil sa nakita nilang totoo ang mga salita at tinig ng Diyos, ay bumaling lahat sa Kanya. Ang mga salita niya sa ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay nasa internet na at ipinapalaganap ang mga to sa lahat. Nasa net na. Ang galing Habang talaga. pinapalaganap ang ebanghelyo, kahit na ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay nagdusa sa pag-uusig ng CCP, pati na rin ang paglaban ng mga antikristo sa mundo ng relihiyon, wala sa mga pwersa ni Satanas ang makakapigil sa paglawak ng ebanghelyo. Amen. Ito ang kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat Diyos. sa Diyos. Ang mga salita't gawain niya ang tumupad sa propesiya ng Panginoon. At gaya ng kidlat sa silanganan at nakikita sa kanluran, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Ang kidlat ay dakilang liwanag na tumutukoy sa salita ng Diyos. Ang nanggagaling sa silangan ang nagsasabing mula ito sa China. At lumiliwanag sa kanluran ay tumutukoy sa mga nasa kanluran. Ang pagiging tao ng Diyos at pagkilos sa silangang China ay ang pagparito ng anak ng tao. At ang gawain ay pinalawak na sa kanluran upang matupad na itong mga salita. Salamat sa Diyos. Salamat sa Di ko to naisip. Ako rin. Wow. Dahil dito'y naunawaan ko na ang mga salitang ito ay naipatutupad na. Oo. Hindi ko kailanman pinangarap na ang pagdating ng Panginoon ay magiging ganito nga. Kaya pala sinabi niya, dinirinig ako ng aking mga tupa. Nakikinig tayo at hinahanap ang katotohanan. Dahil dito, nakikita natin ang kanyang pagpapakita. Oo, salamat sa Diyos. Ang Panginoon ngang ito ay napakarunong at naghahayag pa. Oo. Napakarunong talaga. Napapaisip ako sa salita ng Panginoong Hesus. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap at masusumpungan nyo. Magsituktok at kayo'y bubuksan. Amen. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. Sila'y bubusugin. Amen. Totoo talaga ang kanyang mga salita. Nanalangin kami. Panginoon, saan ka magpapakita? Nagpadala siya ng mga tao upang ipalaganap ang ebanghelyo. Salamat sa Panginoon. Biniyayaan niya tayo. Hindi niya tayo pinabayaan. Oo, tama yun. Salamat sa Diyos. Ito'y kanyang mga tupa na dinirinig siya. Oo nga. Talagang tunay na nakatitiyak tayo mula sa kanyang mga pagbigkas na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Siya ang makapangyarihang Diyos. Sa wakas na salubong natin ang pagbabalik niya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin Tayo siya. ay makinig ng mga salita niya. Oo, Oo, sige. sige. Sien, Po, pakitingin kung sino yan. opo. Itago muna natin to.
Sino yan? Si Liu Changhing ito. Oh, Director Liu. Nandiyan ang mama mo? Opo, nandito siya. Ma, si Director Liu! Huwag kang maingay. Direktora Liu. Nasa bahay ka. Jingshin, ito sina Chief Chen at Officer Lee. Chief Chen, Officer Lee, maupo muna kayo rito. Dong Jingsin, nakauwi ka na rito. May pagtitipon ba kayo? May nangangaral ba ng ebanghelyo rito? Ngayong nakalaya ka na, naniniwala ka pa rin? Dapat natuto ka na. Hindi ka lang basta makukulong nang walang natututunan. Ngayong nakabalik ka na, kaya mo pa bang tiisin? Ang sakit ng pagkakakulong, ha? Hindi dahil nakalaya ka na, wala nang nangyayaring iba. Mula ngayon, dapat magpakita ka sa amin minsan sa isang buwan. At magbigay ulat kung anong mga pinaggagawa mo. Pagpupunta ka sa pulong, pag magpapalaganap ka ng ebanghelyo, at kung sino ang kausap mo. Kung may alam kang ibang nangangaral ng ebanghelyo, lalo na sa kidlat ng silanganan, dapat kang magulat tungkol sa mga isyong ito. Binabalaan kita, huhulihin ka kung dadalo ka sa isa pang pagtitipon. Pag nagkataon, hindi lang ilang taon ang parusa sa'yo. Pag di ka sumunod, aarestuhin ka namin. Maliwanag ba? Pinuntahan talaga kita para malaman mong opisyal na pa siya. Para din sa'yo ito. Dapat maintindihan mo. Tama. Makabubuti ito sa lahat. Kaya makipagtulungan kayo. Anong nilalabag namin sa pagpapalaganap ng ebanghelyo? Kinulong niyo si Mama ng 7 taon ng walang legal na batayan. At ngayon nakalaya na siya, nandito pa rin kayo para mag-imbestiga? Inaalisan niyo siya ng kalayaan. Bakit di niyo na lang kami pabayaan? Ikaw, Lola... Chief Chen, ang mga naniniwala sa Diyos, walang nilalabag at hindi kriminal. Isa pa, wala kami sa politika. Kaya bakit kami kailangang arestuhin dito? Bakit wala kaming kalayaan sa paniniwala? Di ko maintindihan. Sa aming paniniwala, tinatahak namin ang tamang landas. Kaya bakit hindi nyo kami payagan? Nakalaya na ako. Bakit hindi nyo pa rin ako tigilan? Wala kaming masamang hangarin sa inyo. Kaya bakit nagagalit kayo sa aming mga naniniwala? Ikaw! Sige. Gusto lang ni Chief Chen na makabubuti sa'yo. Hayaan mo na. May iba pang gustong sabihin sa'yo si Chief Chen. Sasabihin ko, hindi namin gustong arestuhin kayo. Ito ang patakaran ng gobyerno at regulasyon. Wala kaming magagawa. Nauunawaan ko na wala naman kayong nagagawang iligal. Ngunit nilabag niyo ang gobyerno. Ang ating mga pinuno ay napopuot sa inyo. Pag pinaaresto nila kayo, anong magagawa namin? Huwag niyo kaming sisihin. Walang magagawa yan. May kasabihang sumusuko sa pangyayari ang matalino. Kung sa akin, umayon na lang kayo sa pananaw ng partido at sumunod. At huwag maniwala sa Diyos. Gaganda ang buhay niyo at walang mangyayaring masama. At hindi na kayo hahanapin ng gobyerno. Nakuha niyo ba? Ang sinasabi ko ay para rin sa inyo. Ingatan niyo ang inyong mga sarili. Okay?
Ginigipit tayo ng gobyernong CCP. Kahit nakalaya ka na, nakabantay pa rin sila. At di ka pwedeng dumalo sa mga pagtitipon. Magpapakita ka sa kanila buwan-buwan. Para kang naka-house arrest nang makalaya ka. Paano tayo magkakaroon ng kalayaan? Lumalala ang pag-uusig ng CCP sa mga bahay-sambahan at sa iglesia ng makapangyarihang Diyos. Higit yung malupit at nakakakilabot. Kung malaman nilang naniniwala tayo sa makapangyarihang Diyos, siguradong aarestuhin nila tayo at parurusahan na mabigat. Naisip ko, sa mga huling araw na ito, tinanggap na natin ang kidlat ng silanganan. Matutuklasan din ito ng gobyerno. Kung mauhuli ulit ako, ang buhay ko, baka hindi na ako makabalik. Tayo'y matagal nang naniniwala sa Panginoon. At hindi ba tayo umaasa na darating ang Panginoon? Ngayong nakabalik na siya. Kung maduduwag tayong tanggapin siya, hindi ba't ang paniniwala at pagdurusa natin ay mababaliwala lang? Jingshen, Ma, dito po. Jingshin. Tamang landas man ang kidlat ng silanganan. Di natin to matatanggap. Pag inaresto ka uli, paano ako mabubuhay? Sa 7 taong nasa bilangguan ka, alam mo ba kung paano ako nakaraos? Araw-araw akong nag-aalala. Natatakot ako na baka mapahamak na ang anak ko at di na makalabas ng buhay. Halos maubos ang luha ko sa kakaiyak. Ma, Bukod pa dyan, dahil naaresto ka, pinatalsik sa paaralan si Shien. Minatsyagan ng gobyerno tong bahay natin. Hindi kami malaya kahit sa bahay natin. Pinagtatawanan kami ng mga tao na hindi nila kami tinitignan. Umasa akong makakauwi ka na pero gusto mong maniwala sa kanya. Ibig sabihin aarestuhin ka nila uli. Di natin alam kung makakalabas ka ng buhay o hindi. Ikaw lang ang anak kong babae. Sino pa ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Ma. Jingshin, makinig ka naman sa payo ko. Huwag kang maniwala sa kidlat ng silanganan. Ha? Ma, sa pagkakakulong ko, kasama mo kong nagdusa. Sinabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang inuusig dahil sa katwiran, dahil kanila ang kaharian ng langit. Pinahintulutan niya ang ating pagdurusa. Sa pagkakabilanggo, ipinagtanggol niya ako. Nakalabas naman ako ng ligtas, di ba, Ma?
Sa nakalipas, nagsiyasat kami't naghanap. Nagpasya na ang kidlat ng silanganan ay ang Panginoong Hesus. Hindi ba't ating paniniwala? Sa Diyos ay ang salubungin siya. Nagbalik na siya. Kung di natin siya tatanggapin dahil sa takot sa gobyerno, hindi ba't hindi na tayo makakapasok sa langit? Tama yon, Ma. Ma, ang kidlat ng silanganan ng tamang daan at nagpakitang Panginoong Hesus. Kung tatanggapin natin ang Diyos, sa huling araw sa atin siya at ang kanyang proteksyon. Walang hindi mapagtatagumpayan. Paalam, Pastor Sia, Elder Shen. Paalam. Kumusta, kapatid na Sun? Pastor siya, nag-uusisa si Dong Jingshin sa kidlat ng silanganan. Puntahan at suriin mo to. Oo, sige. Kakalabas lang. Si Dong Jingshin. Ngunit nag-uusisa pa siya. Hindi. Di pa ata sapat na siya na bilanggo. Nag-uusisa siya sa kidlat ng silanganan? Sinong nangaral sa kanya? Hindi ko pa alam. Mataas ang reputasyon niya sa iglesia. Pinapakinggan nila ang kanyang mga pangaral. Kung tinanggap niya ang kidlat ng silanganan, siguradong marami siyang maisasama. Hindi kaya mabuwag ang iglesia? Ano man ang mangyari, pigilan natin siya. Ang kidlat ng silanganan ay nagnanakaw ng mga miyembro. Sa pagtanggap ni Dong Jingshin, iilan na lamang ang matitira. Totoo. Nagiging mga general na walang hukbo ang mga pastor at elder. Tara, tingnan na natin ito. Okay. Kapatid na Dong, hindi kita pinagagalitan. Nabilanggo ka para sa Panginoon. 7 taon. Dumanas ka ng pagpapahirap. Di mo siya tinalikuran. Isa itong patotoo. Ngunit hindi ko naisip ito. Kalalabas mo lang. Bakit di mo sinabi ang paniniwala mo sa kidlat ng silanganan? Alam niyong lahat na kritikal ang panahong ito. At marami ang mga huwad na Kristo. Oo. Hindi mo dapat tahakin ang maling landas. Oo. Kung hindi, kapag dumating siya at tinanggihan ka, hindi kaya mabaliwala ang mga paghihirap mo? Ganon nga. Kapatid na Dong, sa palagay namin ay nakakalungkot na tinanggap mo ang kidlat ng silanganan. Ay, lumungkot ang iglesia at nagkulang sa gawa ng banal na espiritu. Hindi kami tututol maghanap ka ng gawain niya. Pero di dapat maniwala sa kidlat ng silanganan. Oo. Karamihan sa relihiyosong mundo ay sinasalungat ang kidlat ng silanganan. Paanong totoong landas to? Pag-isipan mo, kung tama ang kidlat ng silanganan, di ba natin ito matatanggap? Yun nga. Alam ng mga pastor at elder ang Biblia ng napakahusay. Sila'y mas nakakaunawa at mayroong pag-intindi. Ano mang kondinahin nila ay hindi maaaring tama. Kailangan maniwala sa kanila. At itaas ang Panginoon sa lahat ng oras at manatiling Kanya. Hindi tayo maniniwala sa kidlat ng silanganan. Pastor Sia, Elder Shen. Sabi niyo, kinukundina ng mga pastor at elder ay di pwedeng tunay. Katotohanan ba ito? May salita ba niya upang suportahan ito? Batay sa inyong pananaw, na anumang kinukundina nila ay di tunay na landas. Gusto kong tanungin kayo, nang nagpakita ng gawain ng Panginoong Hesus, sino ang nanlaban at kinondena siya? Sinong nagkaisa sa mga Romano upang ipako siya sa krus? Hindi ba't mga punong saserdote, eskriba at pariseo? Napaglingkuran nila ang Diyos at alam ang kasulatan. Nilabanan nila ang Panginoong Hesus. Masasabi bang ang Panginoong Hesus ay hindi totoo at hindi tunay na landas? Sabi ninyo, ito'y hindi tunay. Ngunit, nagsuri ba kayo dyan?
Nabasa ang salita ng makapangyarihang Diyos? Hindi ninyo binasa at di inalam ang kidlat ng silanganan. Nilalabanan ninyo ito. Hindi ba kayo natatakot na maging Fariseyo sa paglaban sa Diyos? Kapatid Dong, paano mo nasabi yan? Ang inyong pagkaintindi ay hindi ayon sa banal na espiritu o sa katotohanan. Batay ito sa kung tinututulan ng mga pastor at elder. Ang ganitong paghatol ba ay naaayon sa Diyos o sa katotohanan? Sa paglipas ng panahon, marami kaming nabasang salita niya at natuklasang katotohanan ito at may otoridad. Ito ang tinig ng Diyos. Bukod sa Diyos, sino ang makapagpapahayag ng katotohanan? Napagpasyahan namin na siya ay Diyos na naging tao at ang kidlat ng silanganan ay ang tunay na daan. Oo. Pastor siya, Elder Shen. Nakapaglingkod kayo ng maraming taon. Ibatay niyo ito sa Panginoon at pakinggan ang kanyang tinig. Huwag kundinahin ang kidlat ng silanganan. Paglaban nito sa Diyos. Tama yan. Basahin niyo ang salita ng makapangyarihang Diyos. Sinabi ni Jesus, nakikinig ang mga tupa. At kung babasahin niyo ito, tiyak na maririnig niyo ang Diyos. Gusto niyong basahin ko ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at pakinggan siya? Hindi na kailangan. Nasaan ba ang tinig ng Diyos? Ang Biblia ay tinig niya. At bukod doon, wala nang iba. Paanong hindi niyo alam yun? Inihula ng Panginoong Hesus ang kanyang pagbabalik. Ginawa niyang mapakinggan natin ang Panginoon mula sa Biblia. Kung hindi niyo hinahanap ang kanyang tinig sa Biblia, di niya yun kinikilala. Amen. Paanong di ninyo ito nakita ng malinaw? Tama si Pastor siya. Nasa Biblia ang salita ng Diyos. Kaya paanong magkakaroon sa labas ng Biblia? Amen. Hinahanap ninyo ang Diyos sa labas. Hindi ba yun paglayo sa landas niya? Oo. Sa paniniwala sa Panginoon, dapat ayunan ng Biblia. Ang pagtalikod ay mali. Kailangang malinaw ito sa inyo. Pastor Sia, Elder Shen. Sabi ninyo ang salita niya ay nasa Biblia at wala sa labas. Ayon ba ito sa katotohanan? Sinabi ba niya na lahat ng kanyang salita ay nasa Biblia? Ang paglayo ba sa Biblia ay maling turo? Ang lahat ba ng salita sa Biblia ay sa kanya? Bilang pastor at elder, dapat alam niyo na siya'y gumawa ng 3.5 taon, pumunta sa maraming lugar. Maaaring sinabi niya lang ang mga limitadong bagay na yun na itinala sa Biblia. Naalala ko ang sinabi ni Juan. Mayroong ibang bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat. Pastor Sia, paanong walang mga salita niya sa labas ng Biblia? Hindi yan nakaayon sa katotohanan. Tama. Malinaw niyang inihula. Mayroon pa akong sasabihin. Ngunit hindi ninyo mga titiis. Kung dumating ang Espiritu, papatnubayan niya kayo sa katotohanan. Hindi siya magsasalita sa sarili. Kung ang marinig, yun nga ang sasabihin. At kanyang ipapahayag sa inyo. Narito, ako'y nakatayo at kumakatok. Kung sino man ang duminig sa akin at magbukas, ako'y papasok sa kanya. At hahapong kasalo niya, at siya'y kasalo ko. At sa aklat ng pahayag, inihula ito ng maraming beses. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Batay sa inyo, walang salita niya sa labas ng Biblia. Kaya paanong matutupad niya ang mga propesiya? Oo. Ang mga propesiya ng Panginoon ay napakalinaw. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik ay sasabihin niya ang iba pa at ang katotohanan. Pastor siya, nililimitahan mo ang mga salita ng Diyos sa Biblia. Ngunit hindi mo hinahanap ang tinig ng Panginoon. Paano mo maririnig ang Diyos at masasalubong siya?
At paano ka makakadalo sa piging ng Panginoon? Pastor Sia, Elder Shen, maliliwanagan kayo kapag nakapakinig kayo ng salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, basahin mo. Gusto naming marinig ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Sinabi ng makapangyarihang Diyos, ang naitala sa Biblia ay limitado at hindi kumakatawan sa lahat ng gawain ng Diyos. Ang 4 na ebanghelyo sa kabuuan ay mas kakaunti, tulad ng pagsumpa niya sa puno ng igos, ang pagtanggi ni Pedro sa Panginoon, paglitaw ni Jesus bago siya ipako sa krus at ang muling pagkabuhay, pagtuturo sa pag-aayuno, pananalangin at diborsyo, ang kapanganakan at talaan ng angkan ni Jesus at paghirang ng alagad ni Jesus. Kakaunting sulat lang ito, ngunit pinahahalagahan ito ng mga tao bilang kayamanan. Pinatotohanan ngayon ng gawain ng Diyos laban sa kanila. Naniniwala pa nga sila na gumawa lamang si Jesus pagkatapos niyang ipanganak. Na para bang naniniwala nga silang lahat na wala nang gagawin pa ang Diyos. Hindi ba to katawa-tawa? Noon binigkas ni Jesus sa kanyang mga alagad ang sermon sa panahon ng biyaya kung paano isasagawa, paano rin magtitipon, humingi sa panalangin, paano makitungo, at bukod dito ay marami pang iba. Ang kanyang isinagawa ay sa panahon ng biyaya. At ipinaliwanag lamang niya ang kung paano mamuhay ang mga alagad at maging ang mga sumunod sa kanya. Ginagawa lamang niyang gawain ng panahon ng biyaya at wala na sa mga huling araw. Ang gawain ng Diyos sa bawat panahon ay talagang mayroong hangganan. Ginagawa lang niyang gawain sa kasalukuyan at hindi na siya gumagawa pa sa hinaharap. Sa ganitong paraan lamang, maaaring ilantad ang kanyang gawain sa bawat panahon. Sinabi lamang ni Jesus ang mga palatandaan ng huling mga araw. Kung paano magtitiis at kung paano maliligtas. Magsisisi at mangumpisal. Gayon din kung paano magtiis. Hindi niya sinabi kung ano ang papasukin ng mga tao o kung paano hahanapin ang kalooban ng Diyos. Gaya nga, hindi ba maling hanapin sa Biblia ang gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang mauunawaan kung Biblia lang ang hawak sa mga kamay? Kahit tagapagpaliwanag ng Biblia o tagapangaral, sinong makakahula ng mga gawain ngayon? Ang katotohanan na ipinaliliwanag ko dito ay kung ano ang Diyos at mayroon siya ay di nauubos kailanman at walang hanggan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay di maaaring maarok ng anumang nilalang. Panghuli, kailangan ko ring ipaalala sa lahat. Huwag muling lilimitahan ang Diyos sa mga aklat, mga salita, o ang mga nakaraang pagbigkas. May nag-iisang salita para sa katangian ng Diyos, bago. Hindi niya tinatahak ang lumang landas o inuulit ang kanyang gawain. At ayaw niyang sambahin siya sa pamamagitan ng paglilimita sa kanya. Ito ang disposisyon ng Diyos. Amen. Ang Diyos ang Panginoon at ang pinagmumulan ng buhay. Walang tigil na daluyan ng kanyang salita at walang hanggan. Ang Biblia ay talalang ng kanyang gawain sa panahon ng kautusan at panahon ng biyaya. Limitado ang salita niya doon. Bakit ninyo nililimitahan ang gawain ng Diyos sa Biblia? Na para bang limitado lamang ang sinasabi ng Diyos sa mga iyon? Hindi ba paglalapastangan ito? Nililimitahan ninyo ang gawain at salita ng Diyos. Ginagawa ninyong lahat upang kondenahin ang Diyos sa mga huling araw. Hindi ba ninyo tinatahak ang landas ng mga Fariseo? Paanong kulang kayo sa kamalayan? Kapatid na Dong, Tinatahak ko ang landas ng mga Fariseo? Ito ay pagtataguyod sa tunay na daan.
Dong Jingshin, matagal kang nakapangaral. Dapat mong malaman, natubos na ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo itinuturing na makasalanan. Nailigtas na tayo ng biyaya. Amen. Pag siya'y dumating, iaakyat tayo sa kaharian ng langit. Di na niya gagawin ang pagliligtas. Saksi ang kidlat ng silanganan na dumating na ang Panginoon para sa pagliligtas. Ngunit imposible yan. Kung magpapatuloy ka sa kidlat ng silanganan, ayos lang. Maghihiwalay na tayo ng landas. Gayunman, sasabihin ko muna, hahayaan kitang maniwala sa kidlat ng silanganan. Pero bawal kang magnako ng tupa sa iglesia. Kapag nalaman ko ang ginawa mo, huwag mo akong sisisihin. Kung maaresto ka at magtagal sa bilangguan, huwag mong sabihing di kita binalaan. Pastor Sia, nasabi mo na rin sa wakas. At malinaw ko nang nakikita. Ayaw mong suriin namin ang kidlat ng silanganan. Takot kang tanggapin nila siya at mawawalan ka ng reputasyon at hanap buhay. Kinokondena mo ang gawain ng Diyos sa mga huling araw upang manatili ang iyong hanap buhay. Ginagawa niyo ang lahat ng magagawa niyo at nakikipagtulungan sa CCP upang mang-aresto. Ano ang kaibahan niyon sa Pariseo na kinokondena ang Panginoong Hesus? Nakikita kong masasama kayo na hinaharangan ng tunay na daan. Dong Jingshin. Tara na. Naisip ko ang sinabi ni Pastor Sia. Matapos nating maniwala, inamin natin ang ating kasalanan at nagsisi at nailigtas ng biyaya. Kapag dumating siya, diretso tayo sa langit. At di na gagawin ang pagliligtas. Alam mo, sa tingin ko ay mali siya. Pero hindi ko talaga maintindihan. Oy, anong palagay mo rito? Hindi rin ito maliwanag sa akin. Naroon siya. Kapatid na Jingshin! Kumusta? Isiniwalat na ng makapangyarihang Diyos ang kanyang plano sa pamamahala. Kapatid na Jingshin, ipinaliwanag ng makapangyarihang Diyos ang tanong mo. Oh? Uy, Xiangguang, maupo ka. Oh, sige. Tingnan natin ang salita ng makapangyarihang Diyos. Okay. Kapatid na Yang, maupo ka. Okay. Sinabi niya, sa panahong iyon ng gawain ni Jesus ay ang pagtubos sa lahat. Ang mga kasalanan ng naniniwala ay napatawad. Hanggat ikaw ay naniniwala, ikaw ay tutubusin. Kung ikaw ay naniniwala, hindi ka na makasalanan. Ikaw ay hinalinhan na. Ito ang pagiging ligtas at pananampalataya. Ngunit sa mga naniwala, meron pa ring mapanghimagsik at sumalungat sa Diyos, at mga dapat pang alisin. Ang kaligtasan ay hindi lubusang nakamtan ni Jesus ang tao. Ang tao ay wala ng kasalanan, na sila ay pinatawad na. Kapag naniwala, hindi ka na nasa kasalanan pa. Kahit ang tao ay natubos at napatawad sa mga kasalanan niya, ito ay itinuturing na hindi pag-alala ng Diyos. Sa paglabag ng tao alinsunod sa paglabag. Kapag namumuhay sa laman at hindi napapalaya sa kasalanan, siya'y magpapatuloy sa pagkakasala, walang katapusang ihahayag ang mga kasalanan. Ito ang pamumuhay ng tao, walang katapusang pag-ikot sa kasalanan at kapatawaran. Ang mga tao ay nagkakasala sa araw para mangumpisal sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog sa kasalanan ay mabisa sa tao, hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Kalahati lang ng pagliligtas ang nakumpleto. Sapagkat mayroon pa ring masama. Ito'y mas malalim kaysa kasalanan na itinanim ni Satanas at malalim na nag-ugat sa tao. Hindi madali na mabatid ang mga kasalanan.
Hindi kayang kilalanin ng tao ang kanyang sariling kalikasan. Tanging sa paghatol ng salita, makakamit ang gayon. Sa gayon, maaaring magbago ang tao mula nga sa puntong iyon. Ang makasalanang tulad mo, na kanyang tinubos at hindi na bago at hindi ginawang perpekto, susundin mo ba ang Diyos? Ikaw na nananahan sa iyong dating sarili, ikaw ay iniligtas ni Jesus. Hindi ka itinuturing na makasalanan dahil sa Diyos. Ngunit hindi nagpapatunay na ikaw ay hindi makasalanan. Paano ka nagiging banal kung hindi ka pa nababago? Ikaw ay puno ng karumihan, kasakiman, at kasamaan. Ninanais mo pa rin na bumaba kasama ni Jesus. Nagmintis ka sa isang hakbang. Ikaw ay tinubos lang, ngunit hindi na bago. Para makasunod ka sa nais ng Diyos, ang Diyos mismo ang kailangang bumago sa iyo. Kung ikaw ay tinubos lang, hindi ka magkakaroon ng kabanalan. Hindi ka karapat-dapat na makibahagi sa mga biyaya ng Diyos. Dahil nakalimutan mo ang gawain ng Diyos na pamamahala. Na isang hakbang sa pagbabago at pagperpekto. Kaya ikaw, na isang makasalanang tinubos, wala kang kakayahang matamo ang pamana ng Diyos. Bagaman maraming ginawa si Jesus sa gitna ng mga tao, kinumpleto lamang niya ang pagtubos sa sangkatauhan at naging handog sa kasalanan at hindi inalis sa tao ang masamang disposisyon. Ang ganap na pagliligtas sa tao mula sa impluwensya ni Satanas ay hindi lamang nangangailangan na akuin ang mga handog sa kasalanan, kundi talagang nangangailangan rin sa Diyos na gumawa upang alisin sa tao ang disposisyon na pinasama ni Satanas. Sa gayon, matapos mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay bumalik upang pangunahan ang bagong panahon at sinimula ng pagkastigo at paghatol. At ito ay nagdala sa tao sa mas mataas na kaharian. Ang lahat ng nagpapasailalim sa kanya ay magtatamasa ng katotohanan at makakatanggap ng mga pagpapala. Sila'y mamumuhay sa liwanag at makakamtan ng katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi ba mas nagliwanag ang iyong puso matapos magbasa? Oo, ipinaliwanag ng malinaw ang gawain ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoong Hesus ay pagtubos. Ngunit hindi yun ang gawain ng Diyos sa pagdalisay sa lahat. Kahit na natubos na tayo sa pamamagitan ng Panginoon at naitakwil ang mga sumpa ng kautusan, madalas pa rin tayong nagsisinungaling. Ipinakikita na kahit nakamit na natin ang pagpapatawad, ang ating panloob na kalikasan ay naroon at hindi nalulutas. Nakatira pa rin tayo sa isang malasatanas na disposisyon, ang mga kadena ng ating kasalanan. Sinusunod ang katiwalian, nagyayabang, mapagmataas, mapusok. Totoo. Lalo na kapag nahaharap sa pagsubok, nagrereklamo tayo, sinisisi ang Panginoon at ipinagkakanulo siya. Hindi natin lubusang maisagawa ang kanyang mga salita. Kahit tayo'y nananalangin at nangungumpisal at nagsusumikap, hindi tayo makakatakas sa mga kasalanan. Namumuhay sa pagkakasala at pagkukumpisal. Ito'y problema ng lahat ng mananampalataya sa Panginoon. Oo, totoo yan. Ang mga ito'y tunay. Banal ang Panginoon. Di makikita ang Panginoon kung wala ito. Nagkakasala tayo at nangungumpisal at nagsisinungaling at nandaraya. At hindi natin siya kilala o may pagsunod. Kung naniniwala tayo ngunit hindi makakamtan ng pagpapala, maghihimagsik tayo sa Panginoon. Kukundinahin siya at lalayo sa Kanya. Totoo yan. Gaano karami ang gumugugol para sa Panginoon? Sa tamang salita, nakahawak pa rin tayo sa disposisyon ni Satanas sa atin. Di rin natin maisagawa ang mga salita. Paano tayo makatutupad sa kanyang kalooban?
Dapat bang makapasok ang ganoon sa langit? Kung makapasok man ang ganong uri ng tao, ano ang ipinagkaiba nun sa iba pa? Walang pagkakaiba. Oo, Bakit nagdusa ng ganitong sumpa ang buong mundo? Nabubuhay sila sa makasatanas na disposisyon. Madalas na nagsisinungaling at nilalabanan ng Diyos. Bukod sa di tinatanggap ang Panginoon, kinukundina nila ang gawain niya sa mga huling araw. Nagiging kaaway sila ni Kristo sa mga huling araw. Paanong di nila daranasin ang sumpa? tama Oo yan. nga. Paanong magpapaubaya ang matuwid na disposisyon sa pwersang lumalaban? Ang gawain ng Diyos ay mangyayari lang sa iglesia ng makapangyarihang Diyos. Hindi maipapatupad sa relihiyosong lupon at hindi din sa mundo. Anong ipinapakita nito? Kitang-kita, ang relihiyosong lupon ay lugar ng paglaban sa Diyos at hindi maipapatupad ang kalooban ng makapangyarihang Diyos. Yun ang sitwasyon. Napakahusay ng sinabi mo. Ang makapangyarihang Diyos ng mga huling araw ay dumating na at ginagawa ang paghatol sa bahay ng Diyos sa pundasyon na ginawa ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Inililigtas niya ang sangkatauhan mula kay Satanas. Kaya, kung tatanggapin ang paghatol niya'y matatakasan natin ang malasatanas na disposisyon at magiging mga taong sumusunod, nakakamit ang kanyang kaligtasan. Salamat sa Diyos. Kung tatanggapin lang ang pagtubos, ngunit hindi ang paghatol at pagdadalisay, hindi tayo tumutupad sa kalooban ng Ama at hindi tunay na masunurin. Sa ganon, paano tayo magiging marapat para pumasok sa langit? Oo. Malinaw na sa akin. Lumalabas na ginawa lang niya ang pagtutubos. At kahit natubos na, sa ating kasalanan, madalas pa rin nagkakasala. Kapag nakakagawa tayo ng hindi naaayon sa atin, sinisisi natin ang Diyos. Kung hindi dahil sa mga pagpapala, malamang hindi na natin isusuko ang pagdurusa. Oo. Oo. Sa wakas, ito ay malinaw na. Sa nakaraan, wala tayong malay sa bagay na ito. Iniisip na sa paniniwala ang pagkatubos ay magpakailanman at makakapasok sa langit. Hindi ko naisip na ang gawain ng pagliligtas ay hindi lamang upang tubusin ng tao. Gagawin din niya ang paghatol at pagdadalisay sa lahat. Sa ganito madadalisay at maililigtas ang sangkatauhan. At ngayon, binuksan niya ang mga hiwaga at ang kanyang gawain. Mas nagliwanag ang aking puso. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat Salamat sa Diyos. Ibinunyag ng makapangyarihang Diyos ang mga katotohanan matapos ang maraming taon. Nabuksan ito ang aming mga mata. Naunawaan namin ang totoo mula sa pagbabasa. At alam kong paano susundin ng Diyos. Paano maniniwala at tatalima. Hindi na kami maililigaw ng mga mandarayang pastor at elder. Ang mga salita niya ay nailigtas kami sa pagkakatali sa relihiyosong mundo. Iniwan na namin ito. Ginhawa ang aming naramdaman. Oo. Habang mas binabasa namin, nagliliwanag ang aming puso. Hindi ba tayo dumadalo sa kapistahan ng Panginoon? Oo. Tinanggap ang makapangyarihang Diyos at sinalubong ang Panginoon at binabasa ang kanyang salita. Pagdalo ito sa pista ng Panginoon. Ito nga talaga. Napakapalad natin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oy, katatanggap lang natin sa Kanya at marami pang hindi nauunawaan. Kapag nagbabasa ako, limitado ang aking pag-unawa. Chengguang, Bakit? marami pang palaisipan. Magbahagi pa kayo sa amin. Ganito kasi, mababaw pa ang pag-unawa ko. Bakit hindi natin imbitahan ng mga saksi mula sa iglesia? Ibinabahagi nila ang totoo. Makakausap natin sila. Ano sa palagay mo? Napakagaling. Nagsalita ka sa aking puso. Limitado ang ating pag-unawa pag binabasa ang salita ng Diyos. Napakahusay na may ibang tao. Tama. Salamat sa Diyos. Kaya tawagin natin para magsama-sama ang mga Ang kapatid. galing. Mas marami tayo, mas nagiging malinaw yun. Oo nga. Kapatid na Gao, kapatid na Lee. Oo.
Ilang panahon na nating binabasa ang mga salita at nakikita ang mga salita niya ay totoo. Nabinig kasi ito ng Diyos sa mga huling araw. Salamat sa Diyos. Ang salita niya ay kahanga-hanga. Marami sa katotohanan ang nabubuksan. Hinahayaang buksan ng mata at magbasa. Salamat sa Diyos. Ang mga misteryong ito ng katotohanan ay kailangan natin sa buhay. At mga bagay na hindi natin makakamit matapos maniwala sa Panginoon sa loob ng relihiyon. Talaga ito. Ngunit katatanggap lang namin sa makapangyarihang Diyos. Kaya may mga katanungan kami. Naisa na naming humingi ng tulong. Sige kapatid. Okay. Nabasa namin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at may ilang nakakasakit. Ito ang sumpa at ang paghatol. Sa palagay ko, kung hinahatulan ng Diyos ang tao, hindi ba sila huhusgahan at parurusahan? Paanong masasabi na ito ay upang dalisayin ang lahat? Hindi namin maunawaan ito. Sana may maibahagi kayo. Bahagi sa amin. Okay. Oo, yun nga. Hinahatulan ng Diyos ang lahat. Kaya pagpaparusa ito. Paanong pagliligtas yun? Oo nga. Ano ba ang tungkol doon? Sa mga huling araw, inihahayag ng Diyos ang totoo at ginagawa ang paghatol. Ang grupo ng mga taong kaisa sa puso at isip. Pinagpasyahan ito ng likhain ang ating mundo. Ngunit may mga nakaalam na naglalaman ng sumpa ang salita ng Diyos. Kaya't naghaka-haka sila. Una dahil hindi nila alam ang gawain ng Diyos. Ang paghatol ng Diyos sa dakilang puting trono na ihinula sa pahayag. Inihahayag niya ang katuwiran, kadakilaan at puot upang ilantad ang tao at maibukod ang tao. Ito'y upang wakasan ang lumang panahon at puksain ang kay Satanas. Amen. Lubos na totoo yan. Kaya, ang kaanib ni Satanas na lumalaban, hindi ba sila hahatulan ng Diyos? Kahit na may salita ng paghatol at inilalantad ang kasamaan at ang tunay na masama. At ang mga ito ay tila paghatol, alang-alang sa mga pinili upang makita ang masamang disposisyon at ang pinakaugat ng isyu at magbunga ng pag-unawa. Oo. Kung hindi, napakalupit ng Diyos at hindi na ilarawan ng sitwasyon. Hindi malalaman ang ating kasamaan at malasatanas na kalikasan. At imposibleng makamit sa mga huling araw ang pagdalisay at pagiging ganap. Ang lahat ng sa totoo at nirerespeto ang katotohanan ay makikitang matalim ang salita ng Diyos. Maging salita man ng paghatol at pagkastigo o pagkondena at sumpa, nagsasalita ang Diyos ng napakapraktikal at tama at hindi ito sobra. Oo. Dahil sa malulupit na salita ng Diyos, nakikita natin nakatago sa loob nito ang pagmamahal ng Diyos at mabuting intensyon ng pagliligtas. Ang mga sawa na sa totoo ang maghahaka-haka at mga namumuhi sa totoo ang humahatol at humuhusga sa Diyos. Sa gawain ng paghatol, ibinubunyag ng Diyos ang tao. Puno ng karunungan ng Diyos. Gumagawa ang Diyos sa China at nakagawa na siya ng mga mananagumpay. Napasailalim sila sa pag-uusig ng CCP at kaya nilang manindigan. Ito'y bunga ng salita ng Diyos. May otoridad ang Diyos. Salamat sa Nakita Diyos. nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga salita. At nakita nila kung paano siya nagdusa. Kahit na may mga salitang malupit, sumusunod pa din sila. Mayroon silang kaalaman sa disposisyon ng Diyos. Napaunlad ang mga pusong may pag-ibig. Nakakaya nilang tuparin ang kanilang tungkulin. Ito ang humihiya ng labis kay Satanas. Patunay na tinatalo ng Diyos si Satanas. Amen. Ang pagsaksi matapos ang paghatol ng Diyos ay napakaganda. Talagang kahanga-hanga. Ako rin. Sa paghatol at pagdalisay ng Diyos sa mga huling araw, tingnan natin ang kanyang salita upang maging malinaw sa atin. Sinabi niya, kapag nagkatawang tao ang Diyos,
Ang kanyang gawain ay ihayagang disposisyon, pangunahin sa pagkastigo. Gamit ito bilang pundasyong nagdadala ng katotohanan, nagpapakita't nagsasagawa. Nakakamit ang layunin ng panlulupig, maging ang pagligtas mula sa masamang disposisyon. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos sa panahon ng kaharian. Sa mga huling araw, gumagamit si Kristo ng katotohanan upang magturo. Ilantad ang diwa ng mga tao at suriin ang kanyang mga salita. Ang mga ito ay binubuo ng iba't ibang mga katotohanan. Gaya ng tungkulin ng tao, paano sundin ng tao ang Diyos? Paano maging tapat sa Diyos? Paano isabuhay ang normal na pagkatao? Gayon din ang karunungan ng Diyos at iba pa. Ang mga ito ay nakatuon lahat sa tao at sa tiwaling disposisyon. Lalong-lalo na ang mga naglalantad kung papaanong tinatanggihan ng Diyos, kung paanong ang tao ay paglalarawan kay Satanas at puwersa ng kaaway laban sa Diyos. Sa pagsasakatuparan ng paghatol, hindi lang nililinaw ng Diyos ang kalikasan ng tao. Inilalantad, pinakikitunguhan at pinupungusan ito. Ang paglalantad, pakikitungo at pagpupungos ay talaga namang hindi maaaring mapalitan, kundi ng katotohanan na hindi taglay ng tao kailanman. Ang ganitong paraan lang ang maituturing na paghatol. Sa ganitong paghatol, masusupi lang tao at kukumbinsi na magpasakop sa Diyos at makamtan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang resulta ng paghatol ay ang pagkaunawa ng tao sa Diyos at sa katotohanan ng kanyang pagiging mapanghimagsik. Ang paghatol ay nagbibigay daan para matamo ang pangunawa sa layunin ng gawain ng Diyos at sa mga hiwaga na hindi niya maunawaan. Itinutulot din ito na makilala ang masamang diwa at ang ugat ng kasamaan at matuklasan din ang kapangitan ng tao. Ang mga epektong ito ay bunga ng paghatol. Dahil ang diwa ng gawaing ito ay ang gawain ng katotohanan, ng daan at ng buhay ng Diyos sa may pananampalataya. Ang gawaing ito ay ang paghatol na gawa ng Diyos. Amen. Kapatid Nagaw, gusto kong magbasa. Magaling. Sa anong paraan na isa sa katuparan ng pagiging ganap sa pamamagitan ng matuwid na disposisyon? Ang disposisyon ay binubuo ng pagiging matuwid, puot, karangalan, paghatol, at sumpa. Ang kanyang pagpapaging ganap ay pangunahin sa kanyang paghatol. Hindi nauunawaan ng ilan at itinatanong kung bakit napapaging ganap ang tao sa paghatol at sumpa. Sinasabing kung susumpain ng tao, hindi ba mamamatay ito? Kung hahatulan ng tao, parurusahan ito. Paano gagawing perpekto? Ganito ang sinasabi ng mga tao na hindi nakakaunawa sa Diyos. Sinusumpa ng Diyos ang pagsuway at hinahatulan niya ang kasalanan ng tao. Kahit mabagsik ang kanyang salita at walang katiting na pagkasensitibo, inilalantad niya ang nasa loob ng tao. Sa pamamagitan ng istriktong mga salitang ito, inihahayag niya kung anong mahalaga sa tao. Ngunit sa ganitong uri ng paghatol, binibigyan niya ang tao ng malalim na kaalaman sa kalikasan ng laman. Kaya naman, siya ay nagiging masunurin sa Diyos. Ang laman ng tao ay ukol sa laman at kay Satanas. Ito ay masuwayin at ang layon ng pagkastigo ng Diyos. At kaya,
Para makilala ng tao ang kanyang sarili, dapat na maganap sa kanyang salita ng paghatol. At dapat gamitin ng pagdalisay. Sa ganito lamang magiging mabisa ang gawain ng Diyos. Amen. Kayo ay namuhay sa kasalanan at kahalayan. Kayo ay mahalay at makasalanan. Ngayon, hindi nyo lang nakikita ang Diyos. Ngunit ang mahalaga, tumanggap kayo ng parusa at paghatol. Tumanggap ng pinakamalalim na kaligtasan. Ito ay pagtanggap ng pinakadakilang pag-ibig. Ang lahat niyang ginagawa ay tunay na pag-ibig, wala siyang masamang layunin. Dahil sa inyong mga kasalanan, kaya kayo hinahatulan. Para suriin nyo ang inyong sarili at matanggap itong kaligtasan. Lahat ito ay ginawa para sa tao. Sa simula hanggang sa wakas, ginagawa niya ang lahat upang mailigtas ang tao. At tiyak na hindi siya makapapayag na sirain ang kanyang nilikha. Ngayon lumapit siya sa inyo upang gumawa. Hindi ba ito'y kaligtasan? Tama. Kung kinamuhian niya kayo, gagawin pa ba niya ang gawain upang personal na kayong pamunuan? Bakit niya kailangan magdusa? Hindi kayo kinamumuhian o may anumang masamang intensyon. Dapat alam ninyo na ang pag-ibig ng Diyos ang pinakatunay na pag-ibig. Dahil sa pagiging suwail kaya sila kailangang iligtas sa paghatol. Kung hindi, hindi nga sila tunay na maililigtas. Dahil hindi ninyo alam kung paano mabuhay. At nabubuhay kayo sa makasalanang lugar na ito at kayo ay maruruming diablo. Hindi siya walang puso para pabayaan kayo na maging mas masama. Hindi rin siya walang puso para tiisin kayo sa maruming lugar na niyuyurakan ni Satanas anumang oras niya gustuhin. O hindi siya walang puso para hayaan kayo sa Hades. Nais lang niya na makuha itong inyong grupo at lubusang iligtas kayong lahat. Ito ang pangunahing layunin ng gawain ng paglupig sa inyo. Ito ay para sa kaligtasan. Amen. Napakalinaw na inihayag ang salita ng makapangyarihang Diyos. Paano nagkaroon ng mga to? Wala dapat ganitong paniniwala. Tama ka. Ito'y galing lang sa kakatwang tao. Ang nagmamahal sa totoo ay tsak na tanggap ito. Mga tao lang na namumuhay ang humuhusga sa gawain ng Diyos. Hindi ba't ganoon ang mga Fariseo? Ganun nga, hinuhusgahan ng mga pastor at elder ang makapangyarihang Diyos. Mga modernong Fariseo ngayon. Oo nga, tama nga sinasabi niya. Dahil napakinggan ng mga salita niya, malinaw na ba sa lahat ang gawain ng paghatol sa mga uling araw? Mas malinaw na sa amin ngayon. Nabubuhay ang tao sa ilalim ni Satanas. Nabubuhay sa kasalanan at nagpapaksaya dito. Walang nakapansin sa pagdating ng Diyos at walang nagmamahal sa katotohanan. Ano man ang pagsaksi o pagpapalaganap sa salita, gaano ba karami ang aktibong hinahanap ang pagpapakita niya? At gaano ba karami ang kayang tumanggap sa Diyos? Hindi ba ito ang rurok ng kasamaan? Salamat talaga ako. Oo, parehong-pareho. Kung di dahil sa paghatol ng Diyos, ang sangkatauhang pinasama, puno ng disposisyong mala Satanas, nilalabanan siya, madadalisay ba sila at maliligtas? Hindi. Kung hindi dahil sa gawain ng Diyos, sinong makakabuo ng mananagumpay? Paano matutupad ang mga propesiya? Paano magaganap ang kaharian? Totoo yan. Marami sa mga mananampalataya naniniwalang mapagmahal ang Diyos. At anuman ang gawin, pawawalang sala pa rin. Naniniwala sila na walang sino man ang isasantabi at lahat ay dadalhin sa kaharian ng langit. Makatwiran ba ito? May salita bang susuporta dito? Wala talaga. Ang Diyos ay banal na Diyos. Pahihintulutan ba ang may mala Satanas na disposisyon? Itinatatwang totoo at kaaway ng Diyos na makapasok sa kaharian? Hindi. Hindi talaga. Kung gayon inihula ni Jesus na babalik siya at ihahayag ang totoo at ang gawain ng paghatol at dadalisayin at ililigtas ang lahat.
At sa lahat na nabahira ng kasamaan, ilalabas ng Diyos ang totoo at ipatutupad ang paghatol sa kanila upang pukawin ang puso't espiritu, upang lupigin at syempre upang madalisay mula sa kasalanan. Kahit na malupit ang salita dahil sa karumihan, pagsuway at paglaban sa Diyos, ipinapakita ang banal na disposisyon ng Diyos upang maunawaan natin ang ating malasatanas sa kalikasan at kasamaan. Sa pagdanas ng paghatol ng Diyos, lahat tayo ay nalupig. Kusang loob tayong nagpapasakop, nauunawaan ng totoo, at nakikita ang ating malasatanas na disposisyon. Nakakamit ang pag-unawa sa disposisyon ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng paggalang. Hindi namamalayang nagbago na ang ating mga pananaw. Nagbago ang ating disposisyon. Nagagawang igalang siya at iwasan ang masama. Salamat sa Diyos. Ang paghatol niya sa huling araw ay natupad nito sa wakas. Bunga ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Oo. At ito ang kabuluhan ng paghatol ng Diyos sa kanyang bahay. Salamat sa Diyos. Anong nakikita natin dahil dito? Hinahatulan ng Diyos ang tao sa kanyang salita, hindi upang parusahan ng tao, kundi upang dalisayin, baguhin, at upang iligtas ang tao. Amen. Tama yun. Ngunit para sa tumatanggi sa paghatol ng makapangyarihang Diyos, mauhulog sila sa kalamidad at paparusahan ng mga sakuna. Naunawaan ko mula dito, ang paghatol at pagkastigo sa tao ay para iligtas ito. At hindi ang husgahan o parusahan. Oo nga, tama nga Pag yun. pinagsasabihan ng magulang, ang anak kapag nagkamali, yun ay para sa kabutihan niya at siya'y lumaki ayon sa inaasahan. Oo, salamat sa Diyos. Dumaan kami sa ilang taon ng paghatol ng Diyos at naunawaan ng totoo. Nakita namin ang aming kasamaan dahil kay Satanas. Bawat isa'y puno ng disposisyon ng pagmamataas, panlilinlang, makasarili, sakim at kasuklam-suklam. At madalas, hindi mapigilang magsinungaling at mandaya. Ang buhay nila ay halos hindi gaya ng tao. Sa Diyos, tayo'y nahihi at nagsisisi at walang mataguan. Ito'y isang aspeto na ating nakakamtan sa paghatol at pagkastigo. Ang dakilang bagay na nakuha natin ay disposisyon ng Diyos at banal na diwa. Kaya't kaya nating matakot sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Oo. Tunay nating nakamit, hindi lang ang pagdalisay, kundi maging ang dakilang kaligtasan. Salamat sa Diyos. Talaga. Alam nyo, nung ako'y pinuno ng iglesia, lagi ako nakatuon sa sarili kong katayuan at di ko inako ang pasanin ng mga kapatid. Gusto kong ako ang sentro ng atensyon. Sakim ako sa katayuan at isa ring mapagmataas. Pag may opinyon ng ibang taon na iba sa dati kong naranasan, magmamatigas ako at magpapatuloy sa pagsasalita ng tahasan. Di ko pinapansin ang katotohanan. Di taglay ang totoo. Kapag nangaral ako, nagsasalita sa literal na paraan upang ipagyabang ang aking sarili. Dahil dito, di ko alam kung lumaban ba ako sa disposisyon ng Diyos. Hanggang sa nabasa ko ang mga salitang ito. Sila na naniniwala para sa pakinabang. Sila na mga mayayabang. Ipinangangalandakan ng sarili, pinangangalagaan ng katayuan. Ito ang umiibig kay Satanas at sumasalungat sa totoo. Nilalabanan ng Diyos at nabibilang nga kay Satanas. Ang imahe nyo ay dakila pa sa Diyos. Mas mataas pa ang kalagayan. Sa hindi pagbanggit sa karangalan sa mga tao, naging idolo na sinasamba ng tao. Hindi ba't ikaw ay naging arkanghel? Kapag ang wakas ay nahayag, at malapit na ring magwakas ang gawain ng pagliligtas, marami sa inyo ang magiging bangkay na hindi maliligtas.
at dapat alisin. Ang bawat salita niya ay may otoridad at kapangyarihan. At tumagos ito sa aking puso. Wala akong mataguan. Natakot ako. At nadama kong ibinubuhos niya ang kanyang puot. Hindi ko maiwasang magpatira pa at magsisi sa masamang gawi. Naniwala ako sa Diyos. Ngunit di ko hinanap ang totoo. Ngunit sa aking tungkulin, itinindig ko ang aking sarili at nagyabang upang hangaan at tingalain ako. Hindi ko ba iginagapos sa tanikala ang iba? Hindi ba ako nakikipagpaligsahan? Ano ang kaibahan ko sa arkanghel? Masyado akong mapagmataas at walang kahihiyan. Sinaktan ng aking gawa ang disposisyon ng Diyos. At ang tulad ko na nakikipagpaligsahan sa Diyos ay ang punterya ng Diyos upang alisin at dapat isumpa. Nasaktan ako at dinalisay. Nanalangin ako at hinanap ang katotohanan. At binasa ko pa ang salita. Kahit ang parusa at hatol ay mga pagdalisay at walang awang mga hayag sa mga tao na ginawa para parusahan ang kanyang mga kasalanan. At ang kanyang laman, wala sa mga ito ang itinakda para isumpa at puksain ang laman. Ang mga kapahayagang ito ng salita ay para pangunahan ka sa tamang daan. Personal ninyong naranasan ang maraming gawang ito at malinaw na di kayo dinala sa masama. Ito ay upang makaya mong mamuhay ng normal. Ito ay isang bagay na makakamtan ng iyong pagkatao. Oo nga. Mula sa salita niya, nakita ko ang liwanag at naunawaan ang mabuting intensyon sa paghatol. Ang paghatol at pagkastigo ay hindi pag-aalis sa akin, kundi para makilala ko ang malasatanas kong kalikasan, upang makilala ang aking mga gawi, at malaman ang saloobin ng Diyos sa tulad ko, upang ako'y magsisi, kamuhian ng sarili at talikuran nito. Hanapin ang totoo, ang pagbabago at mamuhay ng normal. Oo. Inalis nito ang aking maling pagkakaunawa. Hindi na ako negatibo at hinanap ko ang totoo. At nang bumalik ako, hindi niya ako iniwan. Hindi inalintana ang aking pagkukulang. Binigyan niya ako ng kaunawaan at kalinawan. Nauunawaan ko ang paghatol at pagkastigo ng Diyos. Nadama ko ang kanyang awa at pagliligtas. Salamat sa Diyos. Napaka-praktikal na mga karanasan nila. Oo nga, di ba? Matapos sumailalim sa paghatol at pagkastigo, nalaman ko ang kabanalan ng disposisyon ng Diyos. Na kinamumuhian niya ang kasalanan ng tao na siyang dahilan ng kanyang paghatol at pagsumpa. Sa ganito ko nadama ang disposisyon ng Diyos na hindi nagpapabaya at iginalang ko siya. Salamat sa Diyos. Matapos sumailalim sa ganoong paghatol, nagkaroon ako ng pag-unawa sa aking sarili. Namuhi at nainis ako sa aking sarili. Naging tapat ako sa tungkulin. Hindi na arogante at hindi na nagyayabang. Naitaas ko ang Diyos at sumaksi sa Kanya at tinupad ang Kanyang tungkulin. Sa mga kapatid, nabigyan ko ng kamalayan ng sarili at nailantad ang kapangitan. Hindi ko na pinansin ang sinasabi ng tao. At kahit na masama ang sinabi sa akin, makakabalik pa rin ako sa Diyos at kinikilala ang sarili. Salamat sa Diyos. Sa pagkakaroon nito at ng pagiging tao, ay resulta ng paghatol at pagkastigo sa akin.
Salamat sa Diyos. Kung hindi tayo sasailalim sa paghatol, makakamit ba natin ng pagbabago? Hindi! Ang mga salita ng paghatol na binigkas ng Diyos, ang katotohanan, ay tinig ba niya? Tinig niya. Hindi ba't pagmamahal ang paghatol sa lahat ng sa Diyos? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Napaka-praktikal ng makapangyarihang Diyos sa tao. Napakatalas nito. Oo. Siyempre, habang mas nagbabahagi tayo, mas nakukumpirma ko ito na ang inihahayag ay kanyang tinig at disposisyon. Oo. Tama ka nga dyan. Oo, pagkatapos basahin ng lahat, may paparis natin to sa atin. Kapaki-pakinabang ang paghatol na ito. Talagang totoo. Pag narinig ng nagmamahal sa katotohanan ang mga ito, kumbinsido sila. Di nakakagulat na mabilis ang paglago. Oo, salamat sa Diyos. Napaka-practical ng pinag-uusapan nila. Kayang baguhin ng salita niya ang tao. Salamat sa Diyos. Tunay ang inyong mga karanasan at patotoo. Ipinakita sa akin na ang gawain ng paghatol niya ay napaka-praktikal. Nagsasalita siya upang magbigay ng paghatol at ilantad ang mga tao at gabayan sila. Lahat ng yun ay upang dalisayin ng tao. Napakahalaga ng mga salita niya. Di lang nito dinadalisay ang ating disposisyon, ngunit binibigyan din tayo ng pangunawa sa Diyos. Amen. Oo. Nakikita natin na ang salita niya ay nagpapahayag ng disposisyon ng Diyos. Ang bawat isa ay may otoridad at kapangyarihan. Amen. Tunay na nabubuksan ng ating mga mata. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ang bawat pangungusap niya ay nagbubukas sa ating mga puso. At kaya nitong tustusan ang ating mga puso. Isa nga itong napakagandang tinig. Oo, napakagaling. Salamat sa Diyos. Ngayon ay nagawa natin siyang pakinggan at tanggapin ang kanyang paghatol. Tunay na kaligayahan. Tama. Sa pananampalataya, kami ay umaasa na magiging katulad ng mga alagad ni Jesus at mabubuhay sa tabi niya araw-araw. Makikinig sa aral niya at magsasama-sama. Oo. Ngayon ay natupad na ang kahilingang iyon. Tinanggap ang makapangyarihang Diyos. Araw-araw tayong masisiyahan, binubusog ng kanyang mga salita. Dinadaluhan natin ang piging sa kasal ng kordero. Amen. Napakapalad natin. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos.